Bata pa lang ako, aware na ako na mahirap kami. Pareho kasi hindi nakapagtapos yung mga magulang ko. Tapos hanggang high school lang naman yung mga kapatid ko. Wala talagang taghirap era kami dati. Pero pasalamat na din ako kasi kahit papano, 3 beses kami nakakakain sa maghapon sa awa ng Diyos. Masipag din kasi sila nanay at tatay. Nagbubukid sila. Samantalang ako, kasalukuyan nag-aaral ng elementary sa kasalukuyang school ko. Okay, class. Sino makakasagot ng number 8? Mama ko po. 1 plus 1 equals 11. Joke lang po. 2 po ang sagot. Very good, Chad. At kung natatandaan nyo pa sa mga luma kong kwento, dito sa school ko na to naranasang mabuli ng kaklase. Pagtindahin ng teacher tuwing recess, mapahiya sa stage habang kumakanta, sumugod si nanay sa school, at magkaroon ng kaibigang maaasahan. Bata pa lang pala ay mahilig na ako mag-drawing kaya pangarap ko talagang maging animator sa ibang bansa. Masaya naman kaming namumuhay sa bahay. Kahit sakto lang yung pamumuhay namin noon, masaya naman kami kasi buo yung pamilya namin. Hanggang isang araw. Nay, anong ginagawa nyo? Bakit kayo nag-iimpake? Aalis na muna tayo. Ha? Paano po ako papasok sa school? Di pa tapos yung school year. Nay, saan tayo pupunta? Lalayo na muna tayo sa tatay mo. Sa Bulacan. Doon na lang muna tayo sa kapatid ko. Paano sina ate at kuya? Gustuhin ko man pero hindi na kaya ng pamasahe natin Ikaw lang yung kaya kong dalhin. Masipag naman si tatay pero tulad ng ibang tatay, madalas ding umiinom siya ng alak noon. Dumating sa punto na hindi na kaya ni nanay kaya umalis na muna kami ng bahay. Nang sumunod si tatay sa amin kasama ng mga kapatid ko para magkaayos sila ni nanay, bumalik na ulit kami sa probinsya. Kaso di na sa dati naming bahay. Nanay, bakit di tayo doon ulit tumira sa dati nating bahay? Huwag mo nang isipin yun, Jed. Binenta na yun ng tatay mo. Paano yung mga gamit natin dun? Huwag mo nang isipin yun. Paano na tayo ngayon? Saan tayo titira? Huwag ka nang mag-alala. Gagawa namin ng tatay mo ng paraan, ha? Sa ngayon, doon na muna tayo sa ate Hazel mo titira. Oo nga, matulog ka na lang muna at mahaba pa ang biyahe natin. At dito ko naranasan magpalipat-lipat ng eskwelahan kasi wala kaming permanenteng bahay. Hanggang isang araw, lumipat kami sa bago naming bahay. Pero yun nga lang, inuupahan lang namin kaya mas lalo kaming nagipit nun. Kokonti na lang din yung nababaon ko sa school nun kaya kakarampot na lang din yung nare-recess ko. Yan lang ang recess mo? Oo, di pa naman ako masyado nagugutom. Wala ka lang pambili Ako nga may burger na, may soft drinks pa. Anong hinahanap mo? Anong hinahanap ko? Yung paki ko. Pero may awa ang Diyos. Isang araw, nakadiscover ang tatay ko ng pwede naming tayuan ng bagong bahay. Dahil na din sa pakikisama ng tatay ko, nagkaroon kami ng sariling lupa, kung saan nagtayo ang tatay ko ng sarili naming bahay na gawa sa pawid. Oo, pawid lang yun, pero ang sarap matulog doon kasi malamig kapag natatandaan ko. Yun nga lang, madali ding liparin ng bagyo. Masayang-masaya ako sa lugar na to kasi dito ko nakilala yung mga batang naging kaibigan ko tulad ni Beshi at mga pinsan ko na nakasama at nakalaro ko hanggang sa paglaki ko. Dito naman sa bagong school ko nakilala yung the best na naging teacher ko at si Bestie na naging crush ko. Dito ko din naranasang ilaban sa drawing contest kung saan nanalo at natalo ako at maging honor student kahit transferee. Hanggang sa graduate na ako ng elementary. Dito na kami sa lugar na tumira hanggang mag-high school ako. Sa tulong ng mga kapatid ko, nakapag-aral ako ng high school sa isang private school dito sa amin. Dito ko naman sa school na to naranasang mabuli ulit dahil sa maliit ako. Magkaroon ng kaibigang totoo at kaibigang iiwan din pala ako. Dito ko rin naranasang magka-crush, nasaktan, at yung hindi ko makakalimutang prank sa kaklase ko dahil nasuntok niya ako.
Pero kung hindi man ako makakalimutan sa lahat, yan yung tuwing exam ko. Dahil may kamahalan ng tuition fee dito, medyo nahihirapan din yung mga sumusuporta sa akin. Kaya naman nakikiusap yung nanay ko sa may-ari ng school para makapag-exam ako. Nay, pumayag ba yung may-ari? Oo, Toy. Makakapag-exam ka na. Bakit parang malungkot kayo, Nay? Napagalitan kasi ako sa loob kasi pang ilang beses ko na din itong makiusap. Pero wag mo akong pansinin, okay lang ako. Mag-aral ka na lang ha at nang may masagot ka sa exam. Sobrang nakakaawa yung nanay ko. Doon ko na-realize na ang hirap pala talagang maging mahirap. Kaya naman pinangako ko talaga sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para makapagtapos at maahon ko sa hirap ang pamilya ko. Kahit mahirap, nagawa ko namang makatawid at makagraduate ng junior high school. Fast forward, senior high school ako. Lumipat na ako ng ibang school para medyo mababa yung tuition fee. Dito ko naman naranasang mabalian ng braso. Well, technically, sa bahay siya nangyari. Dito na din ako nagpasalamin ng mata dahil malabo na ang paningin ko. At masigawan ang ka-group members ko na ikikwento ko sa inyo sa mga susunod na kwento. At kahit papano ay naging simentado na din yung bahay namin sa tulong ng isa kong ate. At dito na din nagsimula akong maging YouTuber at mabuo ang Jed Animation Story. Gumagawa ako ng vlog at funny skits noon kaso wala namang nanonood kaya tinigil ko na lang din kasi nakakahiya sa mga kaklase kong nakakapanood. Jed, ang galing mo palang sumayaw ah. Pwede ka na maging singer. 2019 ang lumaganap ang COVID. Nakakadismaya kasi online lang yung naging graduation namin noon dahil sa pandemic. Hay, gusto ko pa naman magsuot ng toga. Hanggang pictorial lang pala. Pero at least may honor ako. Sobrang hirap ng pandemic pero may naging bright side naman sa akin yun kasi isang araw, dahil sa kaboringan ko, dala na din nakakapanood ko ng animation video sa YouTube tulad ng MSA, ay sinubukan ko din gumawa ng sarili kong kwento para gawing katuwaan lang. Jed! Maghapon ka na dyan sa kwarto mo. Aba, lumabas ka naman. Ano bang ginagawa mo dyan? Sandali lang, Nay. Sige, at kumain ka na din. Pagkatapos kong gawin yung video, pinanood ko agad kina nanay yon. At dahil sa tuwa ako, in-upload ko pa to sa YouTube at pinamagatang Ang Aking Saranggola. And PS, Tagalog Story Animated pa yung name ng YouTube channel ko nun. Shoutout sa mga nakaabot nun. And out of nowhere, madaming nanood nito. At unti-unti, dumadami din yung subscribers ko nun. Hindi rin talaga ako makapaniwala nung mga panahon na yun. Pero isa ang sigurado ako, itutuloy ko to. Pinalitan ko na din yung name ng channel ko gamit ang nickname ko. At doon nagsimula ang Jed Animation Story. Nag-enroll ako ng college noon sa same school at IT yung kinuha kong course. Architecture talaga, to be honest, yung gusto ko kaso walang ganong course sa college school dito sa probinsya Tapos medyo may kamahalan din yung tuition fee kapag sa Maynila ko tinuloy. Wala pa kasi akong sinasahod that time sa YouTube kasi hindi pa naman ako monetize. And if ever may scholarship naman, iniisip ko din na hindi ko kaya mag-isa sa Maynila. In short, naging mahina yung loob ko. Kaya ang ending, IT na lang yung kinuha ko kasi akala ko sakop ng course na yun yung digital arts at animation. But unfortunately, hindi pala kasi puro programming yung tinuro sa amin. Since pandemic pa din noon, naging online class yung first and second year ko sa college. Struggle is real talaga kasi wala pa kaming internet noon tapos ang dami pang modules. But the good thing is, may time ako makapag-animate pagkatapos kong gawin lahat ng activities ko. Pero nag-struggle naman ako sa mental health ko. Madalas akong makaramdam ng anxiety at nagka-insomnia din ako noon. Ilang araw akong di makatulog ng maayos dahil siguro na overfatigue ako. Kaya naman nagpahinga din muna ako kasi nag-aalala na rin si nanay sa akin. Pagdating ng third year, naging face-to-face na din yung klase noon. Pero may enough time pa naman ako para makapag-animate since once a week lang yung pasok, which is pabor sa YouTube ko. Kaso, naging limited lang yung napapag-aralan ko sa course na kinuha ko. Ganun pa din ang sistema hanggang fourth year. Pinagkaiba lang may thesis na kami at OJT.
Sa awa ng Diyos, napasa naman namin yung study namin sa thesis and nag-proceed na kami sa on-the-job training sa Manila. Actually, pwede namang sa probinsya pero pinili ko na din sa Maynila para ma-experience ko kung paano mabuhay bilang isang empleyado doon. And I must say, never again. Sobrang hirap mabuhay sa Maynila. Well, based lang to sa naranasan ko ha. Kung para sa inyo madali, sa akin hindi siya naging madali. Sa bahay, sa pagkain, pamasahe, lahat kailangan mong bilhin. Idagdag mo pa yung mga pollution at traffic habang pawisan ka sa loob ng jeep. Siguro ikikwento ko na lang yung buong story ng OJT ko sa susunod na mga video. Nang makauwi ako nun sa amin after ng OJT, nasabi ko talaga nun na, Noy, ayoko nang bumalik doon. Oh, bakit noong bata ka pa? Halos maglupagi ka dyan sa sahig, makasama ka lang sa Maynila. Noon yun, iba pala kapag matanda ka na. Doon mo marirealize na ang hirap mabuhay sa Maynila. Hindi ko nga alam kung paano ako makakasurvive dun kung wala akong YouTube channel na nagbibigay sa akin ng allowance. Fast forward, graduation na. At sa hindi inaasahan, naging cum laude ako kaya masayang-masaya yung buo kong pamilya. This award is given to Jed, cum laude. Nanay, tatay, mga ate at kuya, graduate na po ako. Proud na proud ako sa iyo, anak. Sa wakas, may isa na din sa pamilya natin nakagraduate ng college. Salamat po sa inyo at sa lahat na sumuporta sa akin. Para sa inyo ang lahat ng to. Congrats, Jed! Anong plano mo? Magtatrabaho ka na ba? Saan ka magtatrabaho? Anong trabaho papasukin mo? Naayos mo na ba requirements mo? At ngayon nag-graduate na ako. Napaisip bigla ako. Ano nga bang plano ko? Anong path ang susundin ko? Ang pagiging YouTuber o real job career? Sobrang nakaka-pressure. Toy, bakit lagi kang tulala? Nay, nag-aalala kasi ako tsaka nalilito ako. Bakit? Hindi ko po kasi alam kung anong plano ko. Gusto ko magtrabaho pero ayaw ko namang iwan yung YouTube channel ko. Malaki kaya utang na loob ko dito. Baka kung hindi dahil dito, hindi ako nakapagtapos ng college. Ano bang gusto mo? Hindi ko din alam eh. Pero isa lang yung sigurado ako. Masaya ako sa ginagawa ko ngayon. Tsaka di ko na-imagine yung sarili ko na nagtatrabaho sa opisina na nakatutok lang sa screen yung mata habang nagtatype. O kahit saang trabaho na hindi related sa arts. Gusto ko po nagdodrawing ako kasi doon naman talaga ako magaling eh. Kaso napipressure naman ako tuwing may nagtatanong sa akin kung kailan ako mag-a-apply ng trabaho. Hindi ko alam ang sagot ko eh. Yun naman pala eh. Sundin mo yung gusto mo, wag yung sasabihin ng ibang tao. Tsaka hindi pa ba trabaho yung ginagawa mo eh, halos maghapon ka na nga nakatutok dyan sa iPad mo. At tama ka, malaki na ang naitulong sa atin ng YouTube mo. Nabago nito, hindi lang yung buhay mo, kundi pati na din kaming pamilya mo. Kaya wag ka na mag-alala ha, kung saan ka masaya, doon na din kami. Thank you, Nay. Thank you, Tay. Kaya napagdesisyonan kong itutuloy ko na lang ang pagiging YouTuber ko. Sa ngayon, magiging full-time job ko na ang pagiging Pinoy animator kasi dito talaga ako masaya eh. Tsaka kumikita na din naman ako dito tapos nagagamit ko pa yung talent ko. At higit sa lahat, marami ako napapasayang tao sa mga kwento ko. Kaya hanggat nandyan kayo, nandito din lagi ako. May dahilan siguro ang Diyos kung bakit niya binigay sa akin ang platform na to. Hindi ko alam ang magiging future ko dito pero ayoko na munang isipin yun. Magpo-focus na lang muna ako sa present. Magtitiwala na lang ako sa sarili ko at sa Diyos kasi never niya naman akong pinabayaan. Kaya sa inyong lahat na nanonood ngayon, maraming salamat sa pakikinig niyo sa stories ko. Nakakatawa, nakakalungkot o nakakatakot man to. Pangako, mas pagbubutihan ko pa yung mga susunod na ibabahagi ko sa inyo. At sana, na-inspired kayo sa kwento na to para magpatuloy sa pagtupad ng mga pangarap nyo. Samahan niyo ako sa bagong chapter ng buhay ko.
Sana hindi ako maubusan ng kwento. And as always, thank you for watching and see you on my next video. Bye!